Ito na nga siya mga kablak. Yung lahat ng witnesses na nagsasabing may ginawa si Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, pag once na malaman ng ICC na ito ay ito ay fake, anong mangyari? Pati yung mga witnesses ay makukulong. So ito, pakinggan po natin ito para maintindihan niyo ng maayos. Panoorin niyo ito hanggang sa dulo para maintindihan niyo ng maayos. Para kayong mga witnesses na nagsasabi na may ginawang hindi maganda si Duterte, ito, panoorin niyo para malaman niyo kung kayo ay fake, magdalawang isip na kayo. Ito, pakinggan na rin to. May binabanggit nga ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon nga sa ICC. Ang binabanggit ni Nicolas Cotman na siyang lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa International Criminal Court ay may kinalaman nga sa mga biktima na gustong magsampa nga ng aplikasyon o testimonya labang kay Duterte bilang bahagi ng kaso ng Crimes Against Humanity o kaugnay sa war on drugs. Ano nga ba ang hinihiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Magpatubad daw na mahigpit na proseso ng identity verification para sa mga biktima na gustong maging bahagi ng kaso. Huwag lang daw umaasa sa mga pahayag ng permado ng dalawang testigo bilang patunay na pagkakakilanlan. Sa halip dapat daw humingi ng opisyal na dokumento tulad ng national ID o pasaporte upang masigurong totoo ang pagkakilanlan ng mga aplikante. Bakit nga ba ito mahalaga? Ayon nga kay Attorney Nicolas, lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi mahigpit ang proseso na maaaring magkaroon daw ng pamimeke ng dokumento, maling pagkakakilanlan o mga false victim na maglalabas ng kwento na hindi naman daw totoo. Kaya gusto nilang siguraduhin na lahat na magsusumite ng mga testimonya ng lehitimo upang hindi maepektuhan daw yung karapatan ng depensa sa isang patas na paglilitis. Ang gusto nga ni Attorney Nicolas ay tiyakin lahat ng biktima ay isasali nga sa ICC. Sa kaso ay lehitimo at totoong may connection nga doon sa kaso na yon sa pamamagitan ng opisyal na dokumento ng pagkakakilanlan upang daw maiwasan ng pamimeke ng dokumento ng mga ebidensya laban sa kanyang kliyente na si Duterte. Nalaman nga ito ni Attorney Cristina na isang ICC assistant dito sa Pilipinas, na isang counsel nga ng ICC, ay hindi daw ito makatao. Unang-una sa lahat, kapag daw may passport, para lang daw ito sa mga mayayaman na tao. Pero iba-iba mga sinasabi ng mga netizen dahil naniniguro lang ang ICC na talagang merong ipapakitang totoong dokumento o pagkakilanlan ng mga taong tangkot nga doon sa arm on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi nyo ba alam ang ICC kapag nalaman na peke ang dokumento ninyo na ipapakita sa kanila ay maaari kayong makulong. Kapag nga nalaman ng ICC o International Criminal Court na peke o huwad ang dokumento, isusumite ng mga isang aplikante ng biktima ay maaaring silang managot sa ilalim ng batas ng ICC. May mga probisyon ng ICC laban sa pagsisinungaling sa korte, pagpeke ng dokumento at pagsusumite ng maling impormasyon. Ang mga gawain ito ay tinatawag nilang offenses against the administration of justice sa ilalim ng Article 70 ng Rome Statute, na siya ay pundasyon ng ICC. Kapag napatunayan ang isang tao ay maaaring makulong at pagmultahin o mawalan ng karapatan makihalok nga sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ba hinihiling ni Attorney Nicolas yung lead counsel sa depensa ni Duterte? Ang dahilan ni Attorney Nicolas, proteksyon para sa karapatan ng kanyang kliyente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, dapat daw patas ang proseso kung papayagan daw ng ICC na basta na lang natatanggapin ang mga aplikante na nagsasabi na sila ang biktima nang walang sapat na patunay, may epektuhan daw ang integridad ng kaso. Iwasan ang mga pamimeke o mga peking biktima. Kung walang maayos na identity o verification, maaaring may mga taong magkungwari na biktima sila para lang makasali sa mga kaso kahit wala silang tunay na koneksyon. Ito ay makakasira nga sa depensa ni Duterte. At pagsisiguro ng hustisya, hindi lang para sa mga biktima ang hustisya kundi pa rin sa akusado. Kaya gusto nilang tiyakin lahat ng ebidensya ay lehitimo at maayos ang pagkakakolekta.
Ang gusto nga ni Attorney Nicolas na mahigpit ang ICC sa pagtanggap ng biktima para maiwasan ang pagsasamantala at upang maprotektahan ang karapatan ni Duterte sa patas na paglilitis. At kung sakaling may pagpasa ng peking dokumento, dapat sila ay managot ayon sa batas ng ICC. Una, naiintindihan natin ang layunin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa sinabi ni Attorney Nicolas na gusto nilang tiyakin ang lahat ng biktima na maghahain ng aplikasyon nga sa International Criminal Court o ICC ay tunay na hindi peke. Isa ang akusado at ang mga biktima ay dapat bigyan ng pantay na karapatan at proteksyon kung totoo ngang may nagpepeke ng testimonya. Malinaw na makakaepekto ito sa integridad ng kaso at pwedeng magbunga ng maling hatol o hindi makatarungang pagdidiin nga sa isang tao. Pangalawa, totoo rin ang ICC sa isang International Criminal Court ay bilang isang mataas na institusyon. May mga inaasahang antas na dokumentasyon o ebidensya para sa mga aplikante. Kaya't sinasabi ni Attorney Nicolas na dapat humingi ng national ID o pasaporte, mga dokumentong karaniwang ginagamit para sa identity verification sa buong mundo. Pero nararapat din nating unawain ang mga sentimyento ng kabilang panig, lalo na sa mga nagsasabing ito ay hindi makatao at hindi patas sa mga may hirap. Marami sa mga sinasabing biktima ng war on drug ay mula sa mga komunidad na walang sapat na access sa mga dokumentong gaya ng pasaporte o minsan kahit birth certificate para sa kanila. Tila naglalagay ito ng hadlang sa kanilang pagsasalita, sa kanilang karapatan na magbigay ng boses sa korte. Ang problema nga dito, yung balanse. Papaano natin masisiguro na hindi mapapasukan nga yung mga peking aplikante ang proseso nga sa pagkakasira doon sa kaso na yon. At the same time, hindi natin madidiscover ang patunay na biktima na walang kakayahang kumukuha ng dokumento. Dito nga, papasok ang papel ng ICC mismo. May karapatan ito'y gumawa ng kompromiso. Halimbawa, pwede kilalanin ng isang paraan ng identity verification para sa mga hindi nga makakakuha ng pasaporte o mga ID. Pwede din na sa local government o NGO na tumutulong sa mga biktima, hindi kailangan puro pasaporte. Basta mapapatunayan ang totoong pagkatao, aplikante at ang koneksyon nga dito sa kaso na ito. Kung ako tatanungin, sang-ayon ako sa punto ni Attorney Nicolas na kailangan siguraduhin ang pagkakakilanlan ng mga aplikante. Mahalaga ito para sa mga integridad nga sa kaso, pero hindi dapat ito maging hadlang para sa mga mahihirap. Ang tunay na hustisya ay dapat naaabot nga lahat, hindi lang sa mga kakayahang kumuha ng papeles. Kaya dapat maghanap ng solusyon ang ICC para daw maprotektahan ang mga proseso laban sa mga pamimeke, habang binibigyan pa rin ng sapat na pagkakataon ng tunay na biktima para marinig nga ito. Sa dulo naman, ang layunin nito ay yung katotohanan nga sa hustisya. Hindi dapat maging laban ng mayaman o mahirap, kundi laban sa mga tama at mali. Ito ay magiging aral sa mga gumagamit ng mahirap lang kami bilang sahad lang na identity verification. Ang pagiging mahirap ay hindi dapat gawing palusot para maiwasan nga ang proseso sa tamang dokumento sa isang seryosong proseso nga doon nga sa ICC. Totoo, maraming mga mahihirap na walang mga passport o national ID, pero ang paghahanap ng katotohanan at tunay na hustisya nangangailangan na katapatan at pagkakilala sa tamang proseso. Kung tunay kang biktima, natural lamang na may pananagutan kang patunay nga ang sarili mong may pagkakakilanlan. Hindi dahil sa pagdududa, kundi bilang proteksyon nga sa buong proseso ng hustisya. Kapag may tumatanggi o may humahadlang nga sa sistemang ito ng identity verification, parang sinasabi na lang okay lang na magsinungaling sa iba para lang makasali nga sa kaso. Alam niyo, delikado ito dahil binubuksan nito ang pinto ng mga pamimeke, panlilinlang at maling pagkakakulong ng mga taong maaaring inosente. Alam niyo, sa batas ng ICC, mas malalim ang kahulugan nito. Ang usapin ng identity verification sa ICC ay hindi simpleng administrative requirements. Ang pagpapahalaga ng katotohanan, kailangan talaga na sigurado tayo kung sino talaga ang nagsasabi at kung ang tunay ba siyang karanasan na may kinalaman nga dito sa kaso na ito. Ang ICC ay patas sa hustisya para sa lahat. Hindi lang sa akusado ang may karapatan proteksyon ng sarili laban sa mga maling pintang, o pati na rin ang biktima na kailangan lehitimo at
mapanagot sa mga sinasabi nila. Responsibilidad ng bawat isa, ang hustisya ay hindi isang bagay na binibigay lang. Ito ay pinagtutulungan ng korte, ang mga abogado ng mga testigo at ang mga biktima mismo. Alam ninyo, hindi sapat ang mahirap lang kami bilang dahilan para umiwas nga sa pagkakakilala sa tamang proseso ng pagkakakilanlan. Lahat ng mga taong naghahanap ng hustisya, biktima man o akusado, ay kailangan din na sumusunod sa patas, tapat, malinaw na pamantayan. Dahil kung hindi, magiging bukas ang pinto ang mga taong gagawa ng kwento, pamimeki ng mga dokumento at mga gagamitin sa sistema para sa mga sariling interes nila. Tandaan natin, ang hustisya ay hindi lang damdamin ng batayan, kundi ang katotohanan at ang pagkakakilala kung sino talaga ang nagsasabi at sinong unang hakbang para makarating nga tayo roon. Kaya maraming salamat. Dapat mayroon kayo matutunan sa ganitong sitwasyon. Walang masama sa paghihingi ng identification para sa sarili mo, para mapatunayan mo na ikaw talaga yan. Walang problema doon. Basta magagawa mo lahat, gagawin mo lahat para sa hustisya na hinihiling mo.